ang re-reaction na natin ay yung tagay date, prepare pala. Oh, sige lang, sige lang. Enjoy, enjoy. Yung meron ako nahalukay na video ni FLM4 Filipinos at yung video na yon ay nung kaninang narinig ko, eto pa lang si Rapi Tulfo ay matagal na palang tagal ng kampi daw kay ito yung mga ilan sa mga video ni FLM4 Filipinos na naitabi natin at nakita ko nga Boss. Yes. Boss. Yes po. Apo, eto po. Nagagawaan na po sila ngayon. Good. Very good. Opo, Sabay-sabay. naka-live sila tapos mga nagagawaan na iba ng I-upload nila yung video na yun. Oo. Inaano na nila, boss. Kailangan bukas ang po yung video. Ayan ito yung inutusan kami noon para i-upload o i-vlog yung issue noon patungkol kay Chief Vic Lorenzo ng cybercrime at parang ibibintang kay Chief Vic Lorenzo na yung pambayad ng bigas at kalabasa kinuha daw ni Vic Lorenzo. Alin, boss? Choppy ka? Kailangan bukas pagka binyo, tinignan ko, marami na extra na. Ila-extra check si Vic Lorenzo. Saan kami ng pera niya? Oo, boss. May balita pa na ultimo yata yung pambayad ng bigas at saka ng kalabasa ng May 19, kinuha nila. So, ganun. Ano ko? Boss, wag yun. Yun, kasi gagamitin namin yun ni Atty. Johnny. Yun. Eto, so ibig sabihin, hindi totoo na yung pera ay kinuha ni Vic Lorenzo. Inuutos lang ni Kulaong. Ayan. Kuya Gary Caba, hello po. Inuutos lang ni Kulaong na i-vlog namin, kaming mga vloggers noon. Wala pang 14 vloggers noon, hindi pa buo yung 14 vloggers Inuutos ni Kulaong na i-vlog daw namin na etong pera niya, parang 2 milyon yata yung sinasabi niya na sabihin daw naming i-vlog na kinuha daw ni Vic Lorenzo at ng mga iba pang NBI. Kaya nga daw galit na galit yan, di ba? Actually, yung nakaraan, merong video dyan na si Kulaong na sinasabi niya na galit daw siya sa mga taga-NBI. Pero walang walang bearing yung galit niya kasi nga yung galit niya naman na yun galit sokmed lang. Kasi wala naman siyang talagang dapat ikagalit sa NBI dahil nga ang NBI naman noon kinulong lang siya doon sa NBI at wala namang kahit anong ginawa sa kanya doon bawal lang talagang makadalaw ang kahit sino sa kanya except sa abogado kasi noon nga napakahigpit ng protocol ng NBI dahil nga po pandemya noon. Sa amin yan sige boss. Pero pagka-file na ito, medyo pakakalapin nila yun. Oo, syempre boss. Mainit yun. Tsaka si Rapi Tulfo ang magko-coverage pagka nagsampa na. Oo. Okay. Si Rapi Tulfo daw ang magko-cover o magko-coverage noong panahon na yon. Si Rapi Tulfo ang magko-coverage kapag nagsampa na ng demanda si Kulaong sa NBI. Yan po yung sabi ni Maring Yaman. Pagka nagsampa na. Yun, tsaka si Rapi Tulfo ang magko-coverage pagka nagsampa na. Ayan, no? Oo. Okay, very good. Opo. Okay, sige. Oo, atin naman talaga yun, boss Si Erwin lang ang hindi, tapos si Ben bumaliktad na. Siguro. Oo. Sa atin na yun.
Opo, boss. Oo, Nagagawa ako ngayon ng bagong Facebook, boss eh. Oh, 'di ba? Etong si Rapi Tulfo, kanila daw, kakampi nila. Si Erwin lang ang hindi, si Ben Tulfo bumaliktad na daw. Ayan. So, yan yung update ni Yama kay Kulaong noong time na yon. Kaya lang, kay Ben Tulfo, parang wala yata akong maalala na bumaliktad si Ben Tulfo na naging pro Kulaong. Parang walang ganun eh. Big Mama, hello po. Susan Ijiro, Ravenclaw, hello po sa inyo. James Can, Liberty Chuboy. Ayan. Kuya Gary Kabat, Kuya Henry. Ayan. Salamat po sa pagdating nyo dito sa ating live. Like na po agad. Thank you. Sige. Sige. Ipakalat niya sa Yes, boss. yung ano na yan. Okay. Oo. Okay, bye-bye, boss. Good night. Bye-bye. Ano po? Ikaw ang kumuha ng date kaya ito medyo Video? ay, date, kaya hindi ako makapagsalita. May kaharap ako kanina naka-loudspeaker. Okay. Ikaw na kumuha ka sa'yo mo kailangan ko. Eh, papunta rin daw siya sa'yo eh, sabi ni Mami Beth. O, di sabihin mo sa kanya na kailangan ko nun, pero ikaw ang magdala para magpasok. Okay, sige, boss. Huwag mo kalimutan yung bukas, ha? Oo. Bye. Okay, bye-bye, boss. Good night. Bye-bye. Ayun. Happy O. Hello po. Ayan. So, yun yung usapan dyan at doon ko nga napagtanto na nako, matagal na palang pro Kulaong si Rapi Tulfo. Oh, iba? Si Senator Rapi Tulfo daw ay magko-cover pa pag nagdemanda na itong si attorney dahil po sa yun nga yung ibinibintang nila noon kay Chief Vic Lorenzo na kinuha daw po yung binura daw po yung binura dahil pinagbintangan nga ni Kulaong na kinuha po yung na yan, yung pera. Ayan. Kulaong Francis. Ayun, hi Mac, love you. Binura, no? Kahit burahin mo yan, makikita ko naman yan dito eh. Kasi may may StreamYard. Nabubura sa YouTube ang video. Nabubura sa YouTube ang comments pero hindi po nabubura yung comment na basta na-comment mo na yan, nandito na yan sa sa StreamYard. So eto pala, etong si Senator Rapi Tulfo, ayon nga dun sa usapan, para matagal na palang pro Kulaong kaya pala nitong mga nakaraang araw, medyo nagtataka tayo kasi nga bakit ganon na parang kinakampihan ni Senator Rapi etong si Rapi Tulfo laban dito sa ginawa na press conference for awareness ng NAPOLCOM at ng CIDG. Parang kampe itong si Rapi Tulfo kay Kulaong kasi nga 'di ba sinita-sita si NAPOLCOM chief. Ayan. Kaya yun po yung ating nung nakita ko yung video na yan kanina, sabi ko, okay. Kaya pala kamping-kampe si Senator Rapi kay Kulaong dahil pala dyan. Ang kinis alin? Hindi kasi mainit, ate. Napakainit dito sa amin, sa Pilipinas. Magsa-summer na yata talagang summer na. Actually, yun nga, magmamahal na araw, kaya napaka init. Yan. Kuya Relly Asistio, ayan, hello po. Malapit ng manuno sa punso si Kulaong, mahilig magturo. Ayun. Diba? Lang yan. Kaya ayun siguro merong nakikita si Senator Rapi kay Kulaong na hindi natin nakikita. 'Di ba? Kasi nung panahon po ng pandemya,
nung lumabas si Kulaong, meron pong ano yan, meron pong video si Rapi Tulfo tungkol po dyan, ha? Tungkol kay Kulaong. Nasaan ba to? Meron yan eh. At sabi ko nga, parang naging ano pa, naging eto oh. May mga nagtag sa akin tungkol sa mga activities ni Francis Leo Marcos at inuudyo ko na magsalita. Pero hindi ko pinakialaman sapagkat ang punot ng aking show, Wanted sa Radyo, kinailangan ay merong magreklamo na sa'y naloko o nagyado. Sa kaso po ni FLM, wala namang ganon. Kaya bakit ko naman pakikialaman? Now, marami muling nagtag sa akin at nag-PM at gustong magbigay ako ng opinyon tungkol sa kaso na kung saan itong NBI inuli si FLM gamit ang isang warrant of arrest na 2006 pa. Ang tanong, una, legal ba yung ginawa ng NBI? Dahil ito raw, ang NBI nagpadala sa susol sa isang tao, grupo ng mga tao na may galit kay FLM at inudyugan ng NBI na huliin siya. Bakit daw napauto ang NBI? Marami naman daw mga malaking kaso na pwedeng unahin ng NBI tulad ng mga kasong rape, kidnapping, robbery, etc. Bakit ito raw na napakit lamang na kaso, napakatagal na binigyan pansin ng NBI? Yes, may punto nga naman kayo. Maring merong mga kagalit si FLM na prinasik siya, nag-research at sa kanilang pag-research, nakita nila na ito ay merong outstanding warrant of arrest. At yan ay ipinasa NBI. Now, anong gagawin ng NBI? The NBI is duty bound to serve that warrant. Otherwise, ang NBI ay makukontempt of court ng judge na issue ng warrant. On top of that, ang NBI ay maring kakasuhan ng direction of duty. Now, paliwanag ng abogadong si Attorney Galtungol, anong ibig sabihin ng contempt of court at dereliction of duty. Attorney Garrett. Ang contempt of court ay isang punishment na sinasampa ng ating korte para sa mga malabag sa mga utos nito. Kapag ang arrest warrant ay in-issue ng korte, naatasan ang lahat ng law enforcement agency natin upang kunin ng tao pinapa-aresto at lihin sa presensya ng korte kung sa nag-iimbestiga na pinagawa ng gobyerno. Pag pinili ng isang arresting authority na hindi kunin ang tao bagamat alam nila kung nasaan ito. Ito ang tinatawag natin contempt of court dahil inalis mo ang galang mo sa utos ng korte at ito'y may dapat na parusa. Ngayon, ang dereliction of duty naman ay isang kadikit na opensa nito. Ito ay mas general na offense. Ang dereliction of duty ay sinasampang administratibong kaso laban sa mga ahente ng ating gobyerno na nakalag ang kanilang trabaho sa batas, ngunit ito'y hindi nila sinunod. Tulad na lamang ang ating mga NBI agents at ang mga police officers natin, inaatasan na umaresto ng mga tao na may mga standing warrant. Pag pinili nilang hindi arestuin ng tao, pagkat alam nila kung nasaan at kung sino ito taong ito, sila ay nag-derelict ng kanilang duty o iniwan ang kanilang katungkulan sa lalim ng batas. Ang sunod na tanong, kami nga, pumunta sa NBI, nagbigay kami ng warrant of arrest para sa isang suspect. Bakit hindi hinanap at hinuli ng NBI? Good question. Well, kailangan pa i-research ng NBI, kailangan pa casing ng NBI, surveillance, bago mahuli ang pinapaserva niyong warrant. Hawak ninyo. Sa kaso po ni Francis Leo Marcos, high-profile personality po siya. Alam na alam ng buong Pilipinas kung nasaan siya. So, kapag hindi pa rin High profile daw si Kulaong, sabi ni Senator Rapi. Nung time na yun sinerve ng NBI yung warrant of arrest na nasa kamay na nila against Francis Leo Marcos knowing where he is, then doon na nga papasok yung contempt of court and dereliction duty. Now, doon naman sa kasong kung siya talaga ay Francis Leo Marcos o Norman Mangusin. Sa interview sa niya sa tanggapan ng NBI na panood ko kahapon, sinabi niya doon sa mga nagtanong, itang daw sa nanay niya kung bakit siya ay Francis Leo Marcos. May punto nga naman siya. Dapat pagiging ng NBI ang hiringan ng FLM na tanongin ang nanay niya. All the NBI has to do is invite his mother to the NBI to shed light kung bakit siya naging Francis Leo Marcos. Now, pagdating sa NBI, tinanong
nanay ni FLN kung ang tatay niya ba talaga ay si Pacifico Marcos na yun po ang kumakala sa balita, then all the NBI has to do is i-verify yan sa NSO. At titingnan ngayon sa birth certificate na ma-obtain nila sa NSO kung talagang nakapirma doon sa Pacifico Marcos as the father of Francis Leo during birth. Na, kung nakapirma, i-check yung signature doon sa mga available records, signature ni Mr. Pacific Marcos. Now, kung walang signature yan, then invalid po yung paggamit ni Francis Leo ng kanyang pangalan. Now, kung ganon, bakit hindi yan nakita ng Philippine Statistics Authority? Meron pang isang way kung papaano ang isang tao kapalit ng kanyang pangalan ng legal. Yun ay punta sa korte para i-request sa isang judge na palitan ng kanyang pangalan at yan pagbibigyan ng judge pag meron siyang valid reason. Isa sa mga valid reason dyan ay kung kanyang pangalan ay marahaw at naging dahilan para siya palaging tinukso o binubuti. Example, Perry Yong Maharong, napakabaho ng pangalan niya at gusto niya maisali niya sa Perry Innocente, then the judge will grant his request. Now, yan talaga yung tinahak na bota ni FLN from Norman Mangusin, na yan kasi makalat na balita na siya ay Norman Mangusin, from Norman Mangusin to FLM, then dapat hanapin kung saan korte niya ipinay yung change of his name. At Oh, yun. Sana korte pinail. Sa pagkakaalam nga po namin noon na kapag change name to sa Gensan at sa Maguindanao daw po. Meron pong mga post noon. Gensan at Maguindanao daw po nagpapalit ng pangalan si Culaong. Actually, yung sa Gensan parang may utang pa yata siya o parang may problema pa siya doon sa judge kung di ako nagkakamali. At parang hindi pa daw bayad. Parang ganon. Hello po Ate Jonah. Ayan, Marksman J. Liberty Chuboy. Culaong, imbes na ipamahagi ang donation, piliin nung magsugal. Yan. Ate Neri Green, hello po. kapag hindi yan ang rota na tinahak niya para siya maging FLM from Norman Mangusin, then anong bagong problema? Ang tanong ulit, paano nakalusot sa Philippine Statistics Authority na maisali ng kanyang pangalan from Norman Mangusin to FLN? Ayan na nga po, Senator Rapi. Kayo na po nakakita noon ng problema dito sa issue kay Culaong. Kayo na po ang naka-sense na baka mayroong problema doon sa o paano nakalusot sa PSA itong pangalan niya na Francis Leo Marcos. Ngayon po ay kinansela na yan. Yang pangalan niya na Francis Leo Marcos. Kasi meron ngang recording diyan na sinasabi nga ni Culaong na ipapa-late register niya yung kanyang birth certificate. Para mailagay ang tatay niya, si Pacifico Edralin Marcos, at ang nanay niya nga, itong si Nanang Remy niya. Ngayon po, Senator Rapi, ay maliwanag na, na meron po talagang katarantaduhan na ginawa si Culaong para ma-acquire yung Francis Leo Marcos PSA birth certificate. Sana naman po ma-actionan niyo yan. Kasi si Culaong ang nagiging kumbaga role model sa paggamit ng mga illegal at mga korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno, lalo na dyan sa PSA, lalo sa BJMP. Halos lahat ng korupsyon sa gobyerno ay sinamantala ni Culaong, nagpa-fixer ng passport, ng PSA, ng lisensya. Kaya nga wala yung proper decorum sa kalsada. Wala siyang proper decorum sa kalsada kasi nga hindi niya alam na kailangan palang mag-seatbelt kapag nagdadrive along National Highway. Francis Leo Marcos. Kung nilitaw na wala dun sa dalawang nabanggit pong ways na para siya ay maging Francis Leo Marcos, then ito magiging problema. Pakipaliwanag. Ayon sa aking revised penal code, pinaparusahan ang hindi paggamit ng iyong totoong pangalan. Formal na charge ay ang concealment of real name. Tumataas ang penalty ng krimen na ito kapag ang concealment of real name mo ay ginawa upang makatakas sa mga legal na utos ng korte. For example,
Person A, iniwan ng warrant of arrest under sa pangalan ng isa, ay gumamit ng pangalan niyang pangalawa upang makaiwas sa execution nito, tumaas ang penalty. Ngayon naman, Oh, ayan. Yan ang mismong ginawa ni Culaong, Senator Rapi. Oh, alam pala ni Attorney Garrett eh. Oh, yan po ang mismong ginawa niya. Kaya, nako kasi po, nung mga nakaraang araw, parang ano po kayo, parang kinampihan nyo pa si Culaong, kaya ngayon, bumabalik na naman ang angas. 'Di ba? Nung pong panahon ng pandemya, ayan, natalakay na ninyo yung ginawa ni Culaong, saktong-sakto. Meron siyang human trafficking case, kaya 2006 nagpalit na siya ng pangalan to Francis Leo Marcos. kahit hindi ka nagtatago sa batas, mali pa rin na gumamit ng pangalan na iba. Kasama pa rin siya sa prohibition, concealment of real name. Malaki ang halaga ng totoong pangalan sa ilalim ng batas dahil ito ay ang ating identifying mark at kaya tayong suhan at gumawa ng kontrata sa ilalim nito. Kaya tulad ng sabi ni Idol Rafi, kailangan natin dumaan sa korte para mapalitan ito. Pag hindi tayo dumaan doon, degado. Oh, yun, di ba? Hindi nga po siya dumaan doon. Nanggagatas nga. Oo. Kuya Henry. Ayan. Nanggagatas nga noon. Laki ng views niya. Ako naman tayo doon sa katanungan ng iba, saan ba galing ang pera ni Francis Leo Marcos? Anong pakialam niyo kung saan galing ang pera niya? Kung siya namimigay ng tulong sa nangangailangan? Ano nga naman ang pakialam natin kung saan galing yung perang pinamimigay ni Culaong? Kaya yan galing sa masama, galing sa mabuti, wala na tayong pakialam. Kaya yan galing sa nakaw, galing sa scam, galing sa OFW, galing sa mga mamis, galing sa mga nabubudol na Pilipino, wala na tayong pakialam doon. Ang importante, tumutulong. Yan. Katulad niyan, yung sinasabi ni Senator Rafi na yan, lalong parang alam mo yun, parang lalong maglalakas loob pa si Culaong na mambudol kasi parang sinasang-ayunan pa siya ni Senator Rafi. Lang sa mga hindang kababayan, so be it. Ingit lang kayo. On the other hand, meron din po kayo. Now, alamin din dapat na mga kinangkulan since the NBI is already handling this case. Imbestigahan ng NBI saan ba talaga galing ang kanyang pera at napakadali po na malaman. All the NBI has to do is contact BIR. Siya ba ay nagbaba ng tax? Tingnan ang kanyang ITR. Siya ay tumutugma yung kanyang nabayad na buwis sa mga idiniklara niyang asset na available on records. Lalo pa yung mga sinasabi niya. Bilyonaryo ka, then dapat malaking tax ang binabayaran mo sa BIR. Now, failure to do so, then merong kaso. Pakipaliwan mo. Kailangan natin tandaan na under our tax code, lahat ng income ay taxable. Hindi ibig sabihin income nito ay kailangan nang galing sa sweldo o sa business. Kahit ako ay isang taong nakahukay ng treasure sa ilalim on gold bars o ng Yakshitas treasure o kahit taxable pa rin ito. Kaya po nandyan records natin si BIR. Lahat ng pumasok na income sa atin, whatever source, kailangan pagbabayaran po natin ng WIS. At ito ay isang accurate representation kung magkano ba ang kinikita ng isang tao sa mga prosesong legal. Now, walang masamang tumulong. Lalo na po sa panahon nito, kailangan po ng ating mga kababayan, especially yung mga kapuspalad, ng tulong, ng ninuman na para sila makaraos. Pero dapat, kailangan malaman ng mga tao tumatanggap ng tulong o recipient ng nasabing tulong ang pinagmulan ng tulong na tinatanggap nila. At nasa nila na yun para mag-decide kung tatanggapin ba o hindi yung tulong na binibigay sa kanila kung yan man ay galing sa mama, halimbawa, or kung hindi man. Yun nga, kita mo, parang kinontra din ni Senator Rafi yung sinabi niya a while ago na ano bang pakialam niyo kung saan galing yung perang pinantutulong ni Culaong. Diba? Ngayon, kaya karapatan daw natin na malaman kung saan galing yung perang pinantutulong ni Culaong. Diba? Ang gulo no? Yun nga po, maliwanag naman na galing nga po sa budol kasi nga po, may mga nagrereklamo na nabudol ni Culaong, mga mamis na hinuthutan
inutangan, hindi na binayaran. Thank you na lang. Yan nga po yung ano, yung sa halip na mailigtas mo, Senator Rapi, yung mga kababayan nating OFW sa pagkaka budol o sa posibleng budol na si Kulaong, dahil nga po sa sinabi ninyo, saan ba galing yung pera? Ano bang pakialam nyo? Inggit lang kayo. Medyo medyo parang yun nga, malilihes. Now, para sa ikatahimik ng lahat at para maging patas on both sides, para naman mabigyan hustisya, kung merong mang kailangang mabigyan ng hustisya dito kay FLM, ay sa tingin ng kanyang mga followers, siya ay dito inahapi o siya inahas. Then, lahat po tayo magkaisa, magtulan, magbigay ko tayo ng mga impormasyon na may kinalaman sa ginagawang investigasyon ng NBI nang sa iyon mapabilis po ang ginagawang investigasyon ng ating mga kinaukulan. All you need to do is lumutang kayo. Pwede kayong pumunta sa akin at kung ayaw nyo, pwede kayong dumitso sa NBI ang sa gayon, once and for all, matlukan na ito problema ito ang mag-alaman na kung sino ang nagsasabing totoo, kung sino hindi, kung talagang karapat dapat ang nasa kulungan, si FLM, o dapat siya ay nasa laya. Maraming salamat po. Ayun. Napakatagal na niyang video na yan, nung pandemic pa yan, pagkatapos makulong ni Kulaong, nagbigay ng pahayag na yan si Senator Rapi. Si Senator Rapi kasi siguro hindi niya tinitignan o hindi niya nakikita si Kulaong as scammer nung time na yun. Hanggang ngayon naman, di ba, parang ganun pa rin naman. Hindi naman niya nakikita scammer to kahit na maraming nagrereklamo sa kanya, maraming nagpapatunay na budol si Kulaong, di ba? Hindi pa rin convincing kay Senator Manny Pacquiao itong nangyari na ito. Bumabalanse kunwari si Rapi pero halatang kay Kulaong side siya. Yun doon ako talaga napagtanto ko kasi matagal ko na tong hindi napapanood tong video na to. Yung sinabi ni Sir Rapi na ano bang pakialam nyo? Yun nga kung saan galing yung pera ni Kulaong na pinantutulong, 'di ba? Medyo na tayo doon, medyo iisip natin, matagal na palang pro Kulaong si Senator Rapi. Golden Tacore, before pandemic, si Pearl Gardener, Epa Año Nuevo, Sharon Novilla ang nabudol niya ni Kulaong. Tama. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.